Good afternoon, Nicolas. This is your day 14 of Ako Cup Camarines Sur. Brought to you by Congressman Saldico at ng Ako Party List katabang na kasuhog pa. Welcome you all inside the Municipal Court of Sangay for our first game matchup between Team Zeroma versus Team Tigao. For the starters of both teams, let's first start with Team Zeroma, starting with Medel Baila, Jonas Avilania, Andy Lamadrid, Rogelio Lucio Jr., and Mark Jan Paano. And for the starters for the Team Tigao, we have Jarvis Ramos, John Formento, Mac Samonte, Mark Joseph Amor, and Jerome Boscarepa Martinez. And the winning official for this ball games are Unanong Tomasela, Marcus Silvestre, and John Ora. This is your Ako Cup Camarines Sur. Akin to! Good afternoon, Bicolandia, and isang mainit na pagtanggap sa atin dito sa Sangay. Matutunghayan natin ang laro between Team Tigaon versus Team Siruma, at huwag kayong magalala, ako pa rin to, si Coach Peter Barcelona, na maghahatid sa inyo ng mga play-by-play commentaries sa larong ito. At syempre, kasama ko ang ating napakapogi at napakagalanteng si Coach Paul. Coach Paul, good afternoon. Good afternoon, Coach Pete. Grabe naman yung opening na yon. Napakainit talaga ng pagtanggap sa atin ng Sangay. So, good afternoon everyone. I'm Coach Paul. I will be your analyst for today. So, tingnan natin, larong Siruma versus Tigaon. Ayun, with that jump ball, unang salpak. Talon pa lang, akala mo dadive na sa dagat. Sa sobrang lakas na out of bounds dito ngayon sa Tigaon. So sa tingin mo, Coach Paul, ano yung dapat ginagawa ng Siruma ngayon para makabawi dun sa nangyari sa kanila last week? Ngayon, Coach, siguro they should be more aggressive. Yan ang pinapakita nga nila ngayon. They are defending an extended zone. So mukhang pe-pressurein nila tong Tigaon team na to. Yes, at itong Tigaon naman, I believe ngayon ko pa lang to unang na we-witness na maglalaro, pero kadami-daming mga notable names na makikita mo dito. Yes, Coach, and isa na nga dito for Team Tigaon is none other than Boscarepa, Jerome Martinez. Yes, Coach. So, this is a notable player. He played for Shepherd, LPU also. So, this is a very experienced player, itong si Jerome Boscarepa Davis, Coach. Okay, so ayan, si MJ Amor binigay kay Boscarepa on that short stab. No good. Rebound ni number 22, si La Madrid. Ito, nagbababa na ng bola. Si Lucio naagaw. And eto na, naghintay pa si number 8, Samonte. Formento. Oh, that's Formento, Coach. Oo. Hinintay pa yan, no? Gusto pa atang i-foul beat eh. So, sayang. So, eto na. Paano tumira? Paano nagmintes? Boscarepa with that rebound. All the way, baby. Yun. Nakakuha ng foul si Boscarepa. And he is heading to the line, shooting 2. Nabanggit mo nga na naglaro ito si Boscarepa sa LPU and dito sa Shepherd sa Tigaon. And ano sa tingin mo yung madadala niya dito sa experience niya sa team na to, Coach Paul? So, number one, Coach, siguro, again nga, yung experience, yung exposure talagang siguro mas aangat siya dito sa mga players na nandito. So, and also for Team Siruma, siguro itong titingnan nila si Jerome. Pag ito may hawak ng bola, for sure, tatauhin at idodouble nila to. Yes, and during his free throws, nagmintis yung pangalawa, and si Baila, the alley pick ng Siruma, naka-rebound, and ngayon nagmintis sila on the break. Si Amor shoots, makes that shot. That's a 3-point shot for MJ Amor. Napakabatang player, pahalata naman natin sa galawan niya, no? Yes. MJ Amor gets that 3 points. Eto na, si alley pick ng Siruma. Binigay sa kanyang teammate na sila Madrid. Wala. Nakuha ni Amor. Amor, eto na ba? Eto na ba? Hindi pa. Linay up lang. Eto sa athleticism nito ni Amor. Nakita ko na yung mga laro nito. At
sumasalpak talaga to, Coach Paul. Yes, coach. So, kita mo naman yung condition yung bata sa tayo pa lang. Yes, so Ayun na naman siya. Nauna na naman. Formento, ang ganda ng peke na yun. Solong-solo niya yung driving lane. Kaso namintes La Madrid with that rebound. Binigay ngayon sa kanyang teammate na si Avellana. Avellana, Tupaano. And, out of bounds. Out of bounds ngayon. Natapikan itong si Rogelio Lucio. And Seruma with their first time out of the ball game. Anong nakikita mo, Coach Paul, na team na nakakakuha ng advantage and bakit kaya nakakuha nila ng advantage sa ngayon? Coach, so far, sabi ko nga, from their loss, Team Seruma dapat sila yung maging aggressive. But right now, ang nakikita natin, itong Team Tigawon is mas nagiging aggressive kumpara sa kanila. So, they're pushing the ball. Itong Seruma, hindi ko alam kung may jitters pa rin. Pero until now, di nila ma-execute kung ano man dapat nilang gawin sa loob ng court. Yes, and mga fast break opportunities talaga nakukuha nitong Team Tigaon through the efforts nitong ni MJ Amor. Oo, coach. So, dapat yun ang i-adjust ni Coach Robert. So, I think dapat maging aggressive yung mga players niya. Yes, so eto na, nag-set up na. Binigay kay Baila. Lucio, binalik kay Baila. Eto na, ang ganda ng jump shot na yon. Biglang tumitwist sa ere. Itong si Avellana. Kala mo, biglang nagulat. Siya na pala yung titira. So, yan na. Yun ang gawin nila. Dapat maging aggressive din sila inside the paint. So, yan, makakuha sila ng free throw. Okay, sila Madrid on the line, shooting 2. First shot, it's good. Abangan natin yung kanyang second shot. And we have 6 minutes and 48 seconds in the first quarter. Nagmintes, MJ Amor with that rebound. Binigay kay Samonte. Kay Ramos. Wala. Lucio. Paano nabitawan ng bola? And outside. Bola ngayon ng Tigaon. Alam mo ba, partner, itong venue natin ngayon, Sangay, is one of the places na talagang dinadayo pagdating sa swimming. Yes, coach. So, ito, napakalapit lang. I think 5 to 3 minutes, nandun na tayo sa beach pag pinuntahan natin from this venue eh. So, Oo. And ang maganda dito, hindi ganong kalalaki ang alon at pwede tayong magtalon-talon sa beach. yun nga, coach. Uy, ang gandang pasa na yon. Drop pass to Ramos. And Ramos, sinuklian yung magandang pasa para sa 2 points. Ito na ngayon. And That's a turnover. turnover. Bakit naging turnover yon, Coach So, Paul? Coach, backing violation kasi natawid niya na nila Madrid yung bola and si Paano is just crossing the midcourt. Tumalon siya. So, hindi pa naman siya naka-establish ng sa kabilang court, sa front court nila. So, that's the turnover. Yes, and an offensive rebound by Ramos. He's going to the line for 2. Grabe yung activeness nitong Tigaon na to sa pushing the ball, sa offensive rebounds. Ano kaya yung naging lunch ng mga to? Yes, coach. So, kanina pa lang, talagang yun ang ginagawa nila. Yun ang dina-determine itong players nitong si Ruma eh. So, itong si Ruma, they're setting up. Pero itong talagang go to primary. Pag nakuha nilang bola, primary offense, yun na kagad ang ginagawa nila. Yes, and ito na nga, nag-sub na ang Seruma. Pumasok na itong si Santa Ana, who was a former player for Biscas. And itong si Pelonio. At itong si Pelonio,
if I am right dito sa ano ko, natatandaan ko to habang bata pa, sumasali to sa mga basketball camps. And I Yes, think isa yun sa mga naturuan mo nung panahon. Yes, coach. Ito si Aldrin Pelonio. Ito to sa mga camper natin during the days. So, grabe din ang puso ng batang to. And he's actually from Calabanga. So, pero ngayon naglalaro siya. She's suited up for Seruma. Yes, and it's a turnover by Ramos. Ito na. Warren Santa Ana hesitates. Binigay kay Pelonio for 3. No good. Rebound ni Paano. Paano naghahanap ng mapapasaan? Paano tumira? Paano mintes? Ayun. Set up ngayon ang Tigaon and muntik ng maagaw yon ni Santa Ana. Okay, good read doon si Warren. Good read, kaso hindi niya nakuha. Oo, importante sa mga players na marunong sila mag-read kung ano nangyayari kasi yung skills nila sayang, di ba coach? Yes, coach. So, maganda yung basa ni Warren kanina pero hindi niya lang nakuha. Formento with that shot, no good. Eto na si Santa Ana. Santa Ana all the way. Sumabay na kayo. 2 points for Santa Ana. So, yan ang isa sa bright lights nila ngayon. No? So, kailangan talaga nila i-push yung bola pag nakuha nila. So, kasi pag sumiset up sila, malalaki din tong Tigaon eh. Yes, Coach Paul. Hindi mo lang mapapansin dito pero pag nagtabi-tabi na itong Tigaon na to, pantay-pantay yung laki Pantay-pantay, niya. coach. Pantay-pantay at malalapad talaga. Okay, so si Paano, binigay kay Santa Ana. Thought about it. Ayun, binigay sa teammate niya. Wala. Okay. Si Gianan yun. And nakuha ni Pelonio yung bola. Pelonio, tumatakbo ngayon. Screen ni Baila. Binigay kay Paano. Paano pumoste. Paano tumira. Paano nagmintis na naman. Alipik Baila. Wala. Na tapik. And the ball stays with Seruma. And eto na po ang substitutions ng Tigaon. And sa init ng panahon dito, mainit din ang mga aksyon dito sa ating court. And Ramos all the way on that layup. Look at that, coach. Even their big guys is tumatakbo. That's a big no-no for coaches. Dapat na-stop nila yan. So, ito namang si Roma siguro find the open man. Kasi kanina, they are playing one-on-one eh. So, dapat find the open man. Ganon dapat. Ayun, ang ganda. Nagsimula kay Pelonio, napunta kay Baila, and tinapos ni Paano. Yun ang magandang ball movement and ang ganda ng action na yun. Samonte on that shot. Samonte for 3. Right now we have 15-7. Lamang po ang Tigaon with 2 minutes and 50 seconds remaining in the first quarter. Santa Ana looking for a teammate. And yun. Paano na naman sa ilalim? Paano binigay kay Gianan? Wala. Rebound. And si Formento na give and go dito kay number 23 Samonte. Sila naman ang natawagan ng backcourt violation. Binawi ng Tigaon. So, ano na sana yun eh. Blow by niya na eh. Pinasa na sa kanya, nauna na siya ahead. Oo. So, pero magandang intention din to pass back. Pero kailangan din Court awareness. court awareness din. Yes. And speaking of awareness, si Boss Carepa nagpapahinga ngayon and mukhang masaya siya sa nangyayari sa larong ito. And a sorry miss on that fast break opportunity by Samonte. Giriba on that stop and pop. Wala. And to refresh our memories, nung nakaraang laro, si Giriba yung talagang hindi sumuko at siya lang yung umaatake ng sobra. Yes, so siya ang kumbaga siya yung bright light nung si Ruma during that game. So ngayon titingnan natin, siguro nagpapainit pa to, coach. Hindi pa masyadong gumagalaw. Yes, and medyo naiba nga yung first 5 nitong si Ruma compared mo from last game. So hopefully yung mga changes nila, sabi nga nung coach nila nung interview sila last time, bago pa lang yung team nila at they're figuring things out, and I hope
na-figure out na nila kung paano nila atakihin. And ayun na ayun. naman, Giriba on that slash and attack. Kakasabi lang eh. So, naririnig ata tayo ng mga players. So, I think that's also yung nakita ng adjustment ng coaches siguro sa kanila. Yes, and eto na si Dangkala na 2 points galing sa assist ni Formento. And kitang-kita ni Formento yung court. And Giriba on that shot, no good. Offensive rebound by Gianana. To Pelonio. Pelonio shoots, no good. Rebound on a fast break, papunta kay Samonte. Naagaw ngayon ni Pelonio. Pelonio on that crossover. Sidestepping move, hinulog kay Baila. I see you there up in that sky, Supalpal. Yun, offensive rebounds. Nakuha pa rin ng Seruman. Ito yung sinasabi natin na dapat ginagawa ng Seruma. Ayun. So, dapat yung ginagawa talaga ni Giriba nung nakaraan, gawin niya ngayon. Nagiging aggressive siya. Pero on the other hand, hindi sila makastop. Isang outlet pass lang, nakukuha na nung Tigaon yung gusto nilang gawin. Yes, and ayun na naman, si Dangkalan kanina, naka-fast break. And eto, Samonte, going to the line. Eto si Formento, yung ano niya, pagiging point guard niya is talagang exceptional. Yes, coach. Not only sa scoring niya, kasi nakikita niya talaga yung mga teammates niya. Talagang hinahanap niya eh. Aware na aware siya kung sino yung nagtitrail, kung sinong nasa left and right niya. So that's a good thing for a point guard, no, coach? Dapat aware ka sa mga nangyayari sa loob ng court. Yes, and mukhang pagdating nito sa labas ng basketball court, kaibigan niya lahat itong mga teammates niya kasi napapasahan niya. Yes, coach. Yun ang maganda dyan. Oo, siguro lagi itong nalilibre ng pansit. Okay, Samonte with split charity. And right now, it's 18-11 with 32 seconds remaining in the first quarter. Pelonio, naghahanap ng kakampi. On that screen, binigay kay Santa Ana. Santa Ana. Eto na naman, pagdating talaga sa interior defense, isa to si Dangkalan na talagang dinadangkal lahat ng mga kalaban. Samonte. No good. Fast break opportunity, naagaw ni Samonte. Ang aga pa nun, tinirang half court, pero nandun si Ramos for the rebound, put back. And that's the end of the first quarter. We have 21-11 with Tigaon leading in the first quarter. So partner, ano yung mga analysis mo dito muna sa Tigaon? So Tigaon, siguro masaya to si coach nila ngayon because they start the game well. So sila yung aggressive dito sa first quarter. So for sure si coach nila masaya to. Good start. Tingnan natin kung magtuloy-tuloy yan, coach, ang pagiging aggressive nila through papuntang second quarter. For Team Siruma naman, right now, medyo hindi pa nila mahanap kung sino talaga yung gusto nilang pasahan kasi sa ball movement, medyo wala tayong nakikita, nagwa one-on-one sila and hatak sila ng bola eh. Imbis na sila yung naging aggressive, sila ngayon yung parang tinitingnan lang nila kung ano binibigay sa kanila ng Tigaon. So for now, tingnan natin kung ano magiging adjustment ni Coach Robert sa Team Siruma coming this second quarter. And but kahit medyo nalalamangan sila ngayon, nakikita natin yung consistency nitong batang to, si Giriba. Yes, coach. And also itong si Paano, kasi last time sinabi rin natin na itong si Paano, it's quality minutes ang ibinibigay. And right now, quality pa rin naman talaga. And sa highlights nga yun, si Santa Ana with that bihirang fast break na nakukuha ng Team Seruma. So yun ang isa sa mga bright lights nila eh. If they're pushing the ball, nakakaroon sila ng magandang looks eh. Pero pag hinahatak nila yung bola, medyo naiiba yung offense nila. Kasi again, sinabi nga natin, itong Tigaon, kahit hindi natin napapansin, medyo mahahaba at malalapad din eh. Yun, and Santa Ana opening up the second quarter with his 3-point shot. And ayun, muntik na naman maagaw ni Santa Ana. Babawi itong si Concepcion, kaso wala. Dangkala, no good na rebound ni Ali Pic Baila.
And Giriba, binigay kay Santa Ana on that attempt again. No good. Rebound. Muntik nang makuha ni Baila pero nabitawan. Stepping on the line. Okay yung aggressiveness na pinapakita ng Seruma. Sana maging consistent sila. Yun, coach. Yun ang sinasabi natin kanina. So, dapat sabayan din nila tong pinapakita ng Tigaon. So, yan na right now sila yung tumatakbo. So, that's a good thing. Ayun, traveling. If they can continue this na ganitong setup na yung Tigaon, isang tira na lang, tapos sila naman na nagpa-fast break, I think it's going to be a ball game. Yes, coach. It's another ball game na talaga. Okay, so si Concepcion, binigay kay Isaac. Balik kay Concepcion. Bobis, dangkalan. Concepcion shoots. No good. Rebound. And a putback. Hindi nagkaamuyan yung magkakampi. And the ball will stay with Tigaon. So, may flop ngayon ang Tigaon. Binigay kay number 77 sa Balza. Isaac, natapik ang pasa and the ball still remains with Tigaon. And eto mga fans natin, feel at home sa sobrang init ng pagtanggap sa atin. Salamat po for watching us here live. And also yung mga nanonood live sa Facebook natin and YouTube channels. Thank you for supporting the Bicol Cup Camarines Sur leg. And this time, umaatake na naman ang Seruma. Shooting 3. Second chance opportunity. Wala. Dangkalan. Pinasa ng hindi nakikita kung sino yung nandun. Santa Ana, binigay ngayon kay Giriba. Binalik kay Santa Ana for 3. No good. Parang medyo nai-inlove sa 3 points ngayon ang Seruma, Coach Paul. Oo, coach. So, dapat makita nila yan. Kung hindi na pumapasok, drive-in naman. I-drive nila yung bola na yan. Yes, and eto ang si Giriba. Narinig ka na naman habang nagsasalita ka. Yun nga With that spin move on that free throw line jumper. So, I think, coach, yun talaga ginagawa ni Seruma, no? They are hitting that 3-pointers kasi gusto nila yung bumuka yung depensa nitong Team Tigaon. Yes. So, yun nga lang di nagko-convert. Oo, kasi kung tira ka naman ng tira at hindi magko-convert, wala rin naman gagawin yung depensa because alam nila na hindi pumapasok. Yes, coach. Pero mga good looks yun, pero hindi talaga nila ma-convert into points. So, siguro ang gawin nila dyan, one fake dribble and then atakihin nila yung na yan. Oo, tama yun. Kasi iba naman talaga yung mga forced shot tsaka dun sa mga good looks na sinasabi mo. And it brings out confidence pa din naman sa mga player. Yes, coach. So, tingnan natin ngayon kung ano mangyayari. Okay. So, Concepcion inbounding the ball to Isaac. Concepcion ngayon nagtitimon para sa Tigaon. And on that screen, nakuha sa ilalim, dangkala, sa Balsa, nabutata. And on that fast break, si Giriba going strong to the basket, nakakuha ng foul dito kay Dangkalan. Okay, so while mag-free throws itong si Giriba, may report ang ating courtside reporter na si Jessa. Jessa, isang mainit na hapon sa iyo. And ano ang iyong report? Well, thank you, Coach Pete and Coach Paul. Good afternoon, Camarines Sur. You are tuning in here at Ako Bicol Cup 2023 live here at Sangay Sports Complex. Currently, we are witnessing a battle between Tigaon versus Seroma of 4th District of Camarines Sur. Mga kasurog, this is the first game of Tigaon at pinapakita agad nila kung gaano nila pinaghandaan ang game na ito gamit ang kanilang pamusong 2-3 defense as their eye-opener for this tournament as they currently leading. While this game is a bounce-back opportunity of Team Seruma after
after sila talunin ng Sangay during their first game. Ayon nga kay Coach Jay De Los Martires that they changed their system now as they were going to secure both of their defense and offense. Mga kasurog, this is Jasmine Navales at makakasama nyo ko for today's game schedule. Back to you, Coach Paul and Coach Pete. Maraming salamat, Jessa, on that report. And yun, ang action ay hindi tumitigil. Dito ngayon, ang bola sa Seruma, and itong si De Dios pumasok na, and his presence is being felt dito sa ilalim, Coach Paul. Yes, Coach Pete. Siguro ito dapat i-capitalize to ng Team Siruma kasi kung hindi niyo napapansin right now, ang nasa loob is I think yung second unit nila. So, kailangan i-capitalize nila to. Narinig ka ng coach ng ni Coach Edward, at pinasok na itong si MJ Amor para i-secure Iyo. ang ilalim, and eto na nga, nakuha niya ng rebound, tumatakbo ngayon, binigay kay Ramos, and si Ramos hindi nakasapatos, step in on the line. Okay, bola ngayon ng Seruma, and it's still 22-17. Lamang pa rin ang Tigaon with 6 minutes and 45 seconds remaining in the second quarter. Good jump shot ni De Dios, pero sila Madrid cleaning up the boards. Okay, so anong defense ang pinapakita ngayon nitong Seruma, Coach Paul? So ayun, Coach, again, binabawian nila with this extended zone. So ayun, wala ang tira ni Concepcion, and si Santa Ana with the ball, binigay kay De Dios. De Dios all the way. De Dios extra shot. Wala. Geriba, ang ganda ng tingin na yon, kaso wala. And MJ Amor with that rebound. yun ang hindi nila, Coach, napapansin. Again, sinabi natin kanina, mukhang hindi pa talaga pumapasok yung 3 points nila. So I think they have to be more aggressive in attacking the lane. Yes, and ito, tira naman ni Concepcion ang wala. Si Santa Ana, one-on-one fast break opportunity against Concepcion. And he drew a foul dito kay Concepcion kasi pag nagbaba na to ng balikat si Santa Ana, mahihirapan ka na talaga mapigilan ito. Napakalapad at napaka-steady na player. Yes, and ito, makikita natin yung mga viewers natin dito sa ating venue. Very focused. Kaso mukhang may inaantok, not enough vitamins So again, iniimbitahan po namin kayo to watch dito sa Sangay Sports Complex. Madami pa pong upuan dito. Oo. Pero paunti-unti na mapupuno to for sure later. Umadya na ka mo. Okay, so there's a timeout, and 22-19, tatlo na lang ang hinahabol nitong team Seruma. And I think may free throw pa itong Yes, si Coach, Santa Ana. Okay, Coach, so ano ba yung mga notables na nangyari nung first quarter? So ayun, Coach, tingnan natin yung mga bright lights per team. No, for team Tigaon, we have Amor with 5 points, 2 rebounds, and also Ramos with 7 points, 1 rebound, 1 steal. And for team Seruma naman, we have Santa Ana nga, nasa free throw line with 4 points, 1 rebound, and Griba also, again, because of his being aggressive, he has 4 points, 1 rebound. So, yun ang mga tinitingnan natin mga players ngayon na I think magdadala ng tempo sa team nila. Yes. Eto na nga, bumalik na si Formante. Binigay kay Alcantara na dating player ng Shepherd na tumitimon at nag-lead sa iba-ibang tournaments nila nung panahon na yon. And eto na si Pelonio. Binigay ngayon kay Giriba. Bumangga sa pader, nakuha ni Paano nagmintis. And fast break opportunity, Formante, tinitingnan kung asa ng mga kakampi. Formante, umatake, kinaliwa pa. Kinulang nga lang, siguro
kailangan nyo munang i-relax yun. Pero eto, natawagan ng foul yung atake ni Ramos. So, bakit kaya sa tingin mo binalik na tong si Formante, Coach Paul? Ngayon, kanina kasi coach, kung makita natin medyo sabog yung offense ng Tigaon. So kailangan nila ng facilitator talaga ngayon. So I think yung nakita na nito ni Coach Edward. So kaya binalik niya tong point guard niya na si Formento. Yes, yung composure tsaka yung ayos ng opensa and depensa dapat Yes, coach. Kasi kung mapansin mo kaninang first quarter, kaya sila rumaran dahil dito sa batang to. Yes. So, yun, Ramos with that second shot sa kanyang free throw. Paano ngayon binigay kay Pelonio. Pelonio kay Martires. Martires, shoulder fake. Balik kay Giriba. Martires shoots. Nakuha ni Paano mintis na naman. Alcantara tumatakbo na naman. Formante thought about it. Ang ganda na naman ang pasa sa cutting Ramos. Hindi lang nakuha. 4 ang nasa ilalim and si Ramos lang wala. Ngayon Martires maatake. Martires with that bank shot. 2 points para dito kay Martires. Good recognition, coach ni Martires. Nakita niya hindi bumaba yung mga big man ng Tigaon. So inatake niya. Yes, tama. Ngayon 23-21. Dalawa na lang ang hinahabol. Formante humingi ng screen kay Dangkalan. Binigay kay Samonte. No good. Rebound. Kinalawit nitong ni Pelonio. And Geriba aatakihin ang depensa with that step back jumper. Wala. Alcantara tumatakbo na itong si Formento. Stop and pop. No good. Rebound. Nakuha na naman ni Pelonio. Pelonio, siya naman ang aatake. 3-on-2 all the way. Out of bounds. Inagawa ng Candy si Pelonio dun sa yun. Yun, coach. Yun ang sinasabi natin nung first quarter, coach. They should share the ball more kasi 'di ba 3-on-2 pass break, sana that's a good recognition na sana sa mga teammates niya. And there was a foul. Ang ganda nung ginawa nitong ni Formante nung kanina nung fast break. Sabi mo nagpapa-foul bait pa. Yes. Eto na. May kumagat doon sa foul bait na binigay ni Formante. Talagang very aware siya sa nangyayari sa loob ng court eh. So alam niya kung sino yung nasa tabi niya or sinong nasa kaliwa at nasa kanan niya eh. Which is a very, very good skill to have para sa mga guards natin. So on the line, first shot, it's good. And again, we would like to thank si Congressman Zaldico for bringing the Ako Bicol Cup here in Camarines Sur and the Ako Bicol party list ng mga katabang na kasurog pa. Yes, coach. So again, bringing basketball near to every municipalities para makasupport yung mga tao sa mga teams nila. So thank you, Congressman Sandy and Ako Bicol. Yun. So going back to our live telecast, eto si Martinez, mintes ang kanyang 3. And sa ating mga viewers, hello. Mukhang makitipay yung ilong ng ating isang live viewer dito. And Formante with that shot, no good. Hindi na secure fully nitong si Ramos, yung rebound. And eto na, nakabalik na pala sa ating laro. Si Boss Carepa. Knockout play, hindi na convert. And Seruma is attacking si Giriba. Ang ganda ng pasa, dalawa nga lang sila. La Madrid nakakuha ng foul. So, yung pagiging aggressive nito ni Giriba, nakakahawa sa kanyang mga teammates. Yun ang kagandahan, coach, nung bata eh. So, nakikita ng mga teammates niya na nag-e-effort si Giriba. So, siguro sabayan natin. Suklian din natin yung binibigay ng teammate natin. Yes. And ayun na nga, medyo napupuno na tayo dito sa ating venue. And La Madrid on his second shot. Wala. Paano with that rebound?
paano shoots? Sa kanya na naman. Paano na foul ni Boss Carepa? Si Jerome Martinez. May halong ko, naging complacent doon yung mga big man ng Tigaon. Kala nila sa kanila na yung bola. Yes. And ito, tatlo, hindi nakakalayo ngayon yung Tigaon from the strong and hot start na pinakita nila nung first quarter. Medyo nag-cool down. Siguro mga nag-ice cream to sa bench. Yes, coach. So, ayun, di nila nakakapitalize yung kung makikita natin a while ago, yung mga bigs nila nabibigyan ng bola with good looks pero di nila nako-convert. So, kaya ganyan ang score, hindi lumalayo. Oo. So, kailangan nilang ibalik yung aggressiveness nila. Bitawan muna nila yung mga ice cream nila sa bench. And sana all may ice cream. Back to the ball game tayo. Yun nga ako. Sabi mo kasi napakainit ng pagtanggap eh. So, talagang mukhang gusto magpalamig. Yes. So, eto na, Seruma Basketball. May konti lang tayong wait a minute. Okay, I think we have Sa malamig na mainit. naapakan Mukhang yung wire, may coach. naapakan tayo. Nawala yung scoreboard natin. Sabi na nga natin at dumadami na ang mga live viewers natin dito sa venue. So mukhang natapakan at konting ungusan doon. Pero gayon pa man, marami pa pong mga bakanting upuan dito. And kung gusto nyo makapanood ng magandang laro and makapanood din ng magandang produksyon ng Basketball League, pumunta na kayo dito sa atin sa Sangay Municipal Covered Court para mapanood itong mga teams natin. Okay, coach. And also, mapapanood din nila to sa Facebook through Congressman Saldico Facebook page and also yung Ako Bicol Cup page. So, kung hindi nyo medyo nalalayuan kayo at pwede nyo i-share and mapanood ang mga laro natin sa Ako Bicol through that Facebook accounts. Yun, so dumarating na rin yung mga naggagandahan at nagpopogian natin na mga Sangayenyos. Yes. At nandito na at nanonood na sa atin dito sa ating live and a live game. And right now, makikimarites muna tayo at titingnan natin ang mga viewers natin, yung mga nagko-comment dito sa atin sa Facebook. Okay, so ang nakikita natin dito sa aking mahiwagang cellphone, si may Milben Arnante, sabi niya good day. And ito din si Tatin Recto, good luck kay Alcantara, kay Rick Saldivar Hubilia, uy Troy Credo, manood ka. And ayun ang init ng panahon pero ang lambingan ay hindi nawawala. Okay, siguro nararapat na ang kiss cam dito sa ating venue. Okay. Yun, nakita na nga ng ating madlang people. Kiss cam. Okay. Nako, mukhang hindi alam ng magulang. Mukhang ang paalam ay bibili lamang dyan Bibili sa lang. supermarket. Ayun, habang hinihintay natin ang pagbabalik ng aksyon, dito naman ay makikita natin kung gaano ka-active and very supportive ang mga fans natin dito sa ating Sangay Municipal Covered Court.
Yun, yung mga ating mga naggagandahang mga dilag. So, yun. Medyo nakatingin si ate kay coach. Ayun, nahuli siya ng camera. And ito naman, si Nick Zelit. Shout out kay Maxis June. 1-3. And ayun na naman, panibagong kiss cam. Yun. Resumption tayo ng ating game. 2 minutes, 26 seconds, 25-22. Lamang pa rin po ang Team Tigaon. And we are restarting the game. Gawa po nung may natapakang wire. Again, Coach, I think this should baka maging momentum changer to, no? Dahil sa Yes. paghinto ng ating laro. And Samonte with that 3. Wala. Alcantara with that rebound. Ramos all the way, sidestepping move. 2 points for Ramos. And baka nga, coach, na yung ipinundar nitong si Ruma iwan sa wala. Giriba, straight on that shot. Wala. Rebound. Nakuha ni Samonte. Samonte, binigay kay Formento. Formento. Stops it. Binigay kay Ramos. No good. Ang ganda talaga ng mga bigayan nito ni Ramos. And itong si Ramos, naiwan sa backcourt. May nanigas. And there was a foul on the shot of Paano. Nakakuha na naman ng foul dito kay Boss Carepa. Ano nangyari doon kay Ramos, Coach Paul? Okay, Coach. Kanina, kung makita natin, medyo mali yung bagsak niya dun sa pasa ni Formento. So, I think, if I'm not mistaken, so I think nakaapak siya ng sapatos ng kalaban. Pero ang hinahawakan niya is yung likod ng kanyang paa. I think it's cramps. Possibly, Coach, it's cramp kasi, di ba, sa init nga ng panahon dito. Sa init ng tanggap sa atin dito. And eto, bola na ngayon nitong Team Tigaon with 27-23. 4. Ang ganda ng seal naman ni Boss Carepa. And the foul was on number 22, si La Madrid. For sure, Coach, i-capitalize nila to kasi yun nga, malalapad yung bigs nung Tigaon. Yes, and ito, active din yung mga viewers natin sa Facebook. Sabi ni Jamwenis Bahero Rances, pa-shout out kay Arvin Horado. Arvin Horado, pakita daw. And there's a 3. There's a 3 from Mark Alvin Barcinas. And ayan na naman at the low post. Ang ganda ng seal na nakuha ni Boss Carepa. Lumalabas yung experience nitong si Jerome Martinez. So yun ang medyo kahinaan naman nung zone. Kasi if you're protecting the zone, mas madali kang masisil sa loob. Kasi walang bumablanka dun sa cut ni Jerome. So pag nakapasok na siya, talagang tinitingnan niya yung big, medyo manipis sa kanya, kaya sinisil niya kagad. Oo, taking advantage of the height and his lapad. Kaso split with 1 out of 2 ngayon. Okay, itong si Lucio, nagdala ng bola and na-turnover ngayon dito ng Seruma and Tigaon. Kung mapansin mo, Coach, with this kind of pacing, hindi lumalayo yung Tigaon. So kung mapansin natin, 2 points na lang yung lamang. Yes, and we are expecting na dun sa bilis ng pacing nila, is may iwan nila to. And ito na nga, tumatakbo. Avellana. Nako,
Nako, naagawan. Amor. Jolens. Napaka-athletic nung Amor. Yes, coach. Eto na nga, si Paano naman. Paano didiskarte? Paano tumingin? Paano drive? Ang ganda ng hulog. Kaso, na-excite itong si Gianan. Mukhang cha-cha-cha. So napapansin ko ngayon, coach, sa team si Roma, ayan, they are not sharing the ball, they are playing one-on-one. Kaya ganyan nangyayari. Jerome binigay kay Dangkalan. Last shot of the quarter. And mukhang may tinawag May na foul. tinawag na foul. Yung referee on that attempt, pero I-review ata nila. i-review yung call kung may oras pa ba during that last play. Titingnan nila to. Oo, ito yung kagandahan dito sa atin sa Ako Bicol Cup kasi may instant replay tayo. Yes. So makikita. Okay, so yun, after the review, wala nang oras nung contact na yun. And yun, at the end of the first half, it's 30-26 in favor of Tigaon. Tigaon. And kami po ay magbabalik para sa ating third quarter.
problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Ako lang ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Nakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa mga sa gabi. Maaasahan. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan, mahigit isang dekada nang naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Mataanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang dito sa muya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon, mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Okay, so nagbabalik po tayo for our third quarter. So right now partner, pasadahan muna natin yung mga best players for the last half. So for Team C Roma, we have Santa Ana with 9 points, 3 rebounds and 1 steal, and Giriba with 7 points and 2 rebounds. And for Tigaon, we have naman Ramos with 10 points, 3 rebounds, 2 steals, and Amor with 7 points, 4 rebounds, 1 steal, and si Dangkalan with 4 points, 6 rebounds, and 3 blocks. Okay, so ayun na. Fast break opportunity para kay Geriba.
And ito na nga. Formento, binigay kay Samonte. Muntik ng maagaw. Ramos, Umararo. And nakakuha ng foul itong si Ramos. Going to the line, shooting 2. And ito, shoutout again. Para kay Jonas Borja. And also, si Coach Carl Alwari, nanonood ang coach ng Ocampo. So, Coach, bawi tayo sa next game. Okay, happy viewing po sa lahat ng nanonood sa ating Facebook Live. Oo, so ito, Geriba with that rebound. Geriba pa rin. Binigay ngayon kay Santa Ana. Shoots, Santa Ana misses. Boscarepa all the way. Formento. Hinulog kay Formento. 2 points kay Formento. Pelonio ngayon, nagbababa ng bola. Humingi ng screen. Binigay kay Geriba. Paano reverse? Dinikdik sa board ni Boscarepa. Sang kapunta. Our score now is 33-28. Lamang pa rin ang Tigaon. Formento kay Boscarepa. Shoots on that elbow. Wala. Santa Ana with that rebound. Binigay kay Pelonio. Ano sa tingin mo yung dapat na adjustments nitong Seruma ngayon? Nakita na natin yung unang dalawang tawiran. Okay, Coach. So, kanina maganda yung ginawa ni Giriba doon, no? Team Seruma push the ball, so easy layup yun para kay Giriba. So, I think yun ang gawin nila ngayon. They should be aggressive against Team Tigaon. Kasi ayan na nga, ayan, pumapasok na yung mga jump shot at mga 3 points ng Team Tigaon. So, we have a steals pa dito for Formento. Okay, another 3, hit check, wala. So, Pelonio to Santa Ana ngayon. Nagdadala ng bola. Okay, tumira ng 3. Stop pops. Wala. Rebound. Offensive rebound. Baila with the ball. To the Akati Santa Ana, and that's a turnover. So, yun. Mas iniikot na ngayon nila yung bola. Pero again, those shots kailangan nilang i-convert into points kasi hindi talaga nila mabutas yung tira na yan. Yes, even yung mga attempts, kailangan nila mag-attempt, hindi yung magta-turnover lang ng bola kasi nakakadagdag yan sa frustrations. And power rebound by Santa Ana to Pelonio. Pelonio ngayon, magbababa ng bola. Pelonio all the way. 2 points, bumangga siya sa pader na tong si Boscarepa. And binawi din agad nito ni number 29 Bobis. So binigay sa ilalim kay Baila, nakuha ni Boscarepa. Formento, foul bait na naman sana, and that's a fast break. And yun, sa isang iglap, 10 ang naging lamang nito ng Tigaon. Pumalagwa dun sa first minutes ng ating third quarter ang Team Tigaon kasi they are again that's a good look. Primary offense, they're pushing the ball. May nagre-rim run na kagad. So mas madali sa kanila yung puntos ngayon. While Team Seruma nahihirapan sila to attack that zone na binibigay nitong Team Tigaon. Yes, and kailangan na mapigilan ng Team Seruma itong fast break na ginagawa ng Team Tigaon. And that was a good timeout para sa Seruma, para mag-settle down. To stop that bleeding, no, Coach? Kasi sa isang iglap, 10 points kagad. Yung hinahabol nila. And ito na, si Santa Ana. Binigay kay Geriba. Chine-check na to si Geriba. Almost double team na yung yung humaharap sa kanya. And ito na naman, Samonte. No good. Geriba aatake. Stop and pops. 2 points para dito kay Geriba.
Ay, Formento binigay dito kay Ramos. Wala na yung bola, bumangga pa. Foul nga, ito si Alipik. Akala niya nasa kanya pa yung bola eh. Oo. Okay. Blob, baseline, out of bounds play ngayon ng Tigaon. Ang ganda na execution, di nga lang na convert. So ito, paano tumatakbo, paano hinulog. Rebound pa ni Paano, 2 points para dito kay Paano. So nakabawi kahit pa paano itong Seruma with their aggressiveness, and dito ngayon umatake si Samonte and na-foul siya ni Santa Ana. Okay, so yun ang kailangan nilang gawin, no, coach, itong team Seruma, kasi kung mapapansin natin, once they get the ball, pag tinatakbuhan nitong Tigaon, medyo hindi na nakakababa yung dalawang big man nung Tigaon. Yes. And right now, Jessa is with the head coach of Team Tigaon. Jessa, pasok. Well, thank you, Coach Paul and Coach Pete. Patuloy ngang pinapainit ng dalawang team na ito ang ating hard court. But at this point, the momentum remains on Team Tigaon. So now with me is the Tigaon head coach, Coach Michael Vincent. So good afternoon, Coach. Since, as you said earlier, that this is the first game of your team. So how was your experience po so far? Siyempre, first game namin ngayon, parang yung yung player namin medyo nangangapa pa. Medyo, yung iba kasi kadarating lang, ngayon lang kami nagka-tipon-tipon. So medyo nasa adjustment period pa. Yes, as you said din po kanina na this game is just an eye-opener. So ano po yung mga nagawang on changes nyo from first half to our second half? Okay, yung sa first half kasi parang sumabay kami sa tempo ng kalaban. So ngayon sabi ko, kung pwedeng takbuhan natin transition offense, go for the transition offense kung may pagkakataon. Yes, at napakaganda nga ng performance na pinapakita ng Team Tigaon. So, thank you for that, Coach. Yan muna ang latest. Balik sa inyo, Coach Pete and Coach Paul. Okay, thank you very much, Jessa, for that report. And ito, si Formento on that fast break. Stop and pop. Hindi niya pinilit yung issue. And right now, it's a 42-34 in favor of Tigaon. So, Giriba shoots that 3, wala. Formento again, pushing the tempo. 3 against 3. Formento naghahanap, nabasa yung kanyang pasa. Santa Ana again, countering that run. Santa Ana pulls up on that 3 and wala. Rebound ni Martinez. Nandun, cherry picks si Samonte. Okay, medyo mukhang pagod na yung mga bigs nitong Tigaon, Coach Paul. Yes, Coach. So, yun ang dapat i-capitalize itong Team Seruma, no? So, balikan nga natin yung sinabi ni Coach kanina. So, they want that transition game dito sa Team Tigaon. Kasi kung sasabayan nila sa facing yung Seruma with that lie-low basketball, so talagang walang mangyayari. So, ang ginagawa nila, they are pushing the ball. Yun. And the rebound goes to Seruma. Santa Ana ngayon. Santa Ana, umatake on the left side. Binigay kay Gianan, and that's a 24 seconds violation. Timeout again itong Seruma. So, ayun, Coach. So, ngayon, to time out yung Seruma, I think, tingnan natin yung adjustments nito ni Coach Robert kung anong gagawin niya sa ginagawang transition game nitong Tigaon.
Yes, and kasi kanina, coming out of the timeout, naibaba nila into 6 points. Tapos ngayon, balik sa double digits yung naging lamang ng Tigaon. Oh, coach, so naibaba nila yon kasi kanina they're being aggressive, they're pushing the ball, they're finding the open man, so hindi siya na masyado nag one-on-one nung second quarter. Pero right now, ang nakikita natin, we have one-on-one and two-man game. So dapat tingnan nila yung mga open. Kung may open, siguro may open man pa. Tama ka dyan, Coach Paul. And ito na si Formento. Pinasa kay Amor, kaso stepping on the line. Okay, so Martires. Binigay, stolen. Formento, easy two on that fast break. Pinato yung bola kay Giriba, nagmadali itong Siruma. So again, hindi aware yung mga players ng Siruma. With that pass, siguro hindi na muna nila kailangan gawin yan eh. Amor shoots that long two. Medyo matagal-tagal since naramdaman natin yung offense itong si Amor. And Martires ngayon, binigay kay Giriba. Binigay sa teammate niya. And there's a traveling called by the referee. Si number 18, Avellana. Kailangan nilang makita to na paunti-unti lumalayo na ang Tigaon on each possession. And Amor muntik nang mabitawan. Boss Carepa nakuha yung bola. Nakuha ngayon ni Formento. Formento with 4 seconds on the shot clock. Formento turns the ball over. Okay. Ang ginagawa ngayon, coach ng Tigaon, because with that cushion, ang ginagawa nila, mas binabagalan nila yung facing. So, mas na-execute nila yung play nila. Yes, and right now, lumabas si Formento. Babawi ngayon si Isaac and Concepcion naman. Ang backcourt nitong Team Tigaon. Martires binigay kay Avellana. Martires pa rin. On a long two, wala. Nakuha ang bola ni Dangkalan. Subalit ngunit natapik ni Gianan. Bola mananatili dito sa ating Tigaon. Martinez sa Boss Carepa. Binigay dito kay Amor. Wala. Kung makakalusot lang. Kaso huling-huli. Huli si Isaac. Kanyang push on that play. Ito maganda yung ginagawa ng Tigaon. They're pressuring the point guard. So, pressure sila dito on defense and pagdating sa offense, binabagalan nila ang facing. Oo. And ito na si Giriba. Giriba pa rin. Hinihintay natin, umatake itong si Giriba, mag-create para sa kanya or kakampi niya. And ayun na nga, umatake. Kaso, Pader ang binangga ni Giriba with Martinez and Dangkalan. Okay. And at this time naman, si Jessa again ay babalik with the assistant coach of Team Siruma. So Jessa, what's up? Thank you, Coach Pete and Coach Paul. Napakinggan nga natin ang head coach ng Siruma. So now, head coach ng Tigaon. So now with me is the assistant head coach of Team Siruma, Sir Lindon Azanya. Hi, Coach. Good afternoon po. After po your first loss against Team Sangay, ano po yung mga naging learnings nyo or realizations nyo po? Kailangan di maging complacent. Higpitan ng depensa. Saka yung transition offense, kay Puan, maayos. So ayan, Coach, unti-unti nga tumataas ang kalamangan ng Team Tigaon. So ano yung mga adjustments na ginawa nyo for the remaining half para makahabol? Actually, kay Puan, kailangan yung bola talaga gumalaw. Pass the ball, one dribble, tapos hanapin yung open man para makapuntos kami. Yan lang.
Yes, Coach. At napakahaba pa ng oras para makabawi. So thank you for that, Coach. Yan muna ang latest. Back to you, Coach Pete and Coach Paul. Thank you very much, Jessa. Yes, kailangan maka-convert. Kailangan medyo patient muna sa kanilang opensa. And while we're saying that, si Pelonio with that miss. And we only have 35 seconds remaining in the third quarter. Isaac bumagsak. May mga ganito bang pangyayari, Coach, na hindi mo nararamdaman, lumalaki na pala yung lamang ng kalaban sa'yo? Yes, sometimes, Coach, ganyan talaga. Minsan nagiging akala ng ibang team na naghahabol is nandun pa sila sa game. Pero with that kind of facing na ginagawa nitong Tigaon, hindi nila nahahalata na unti-unti na lumalayo yung team Tigaon. Oh, and they have to really be pressing right now kung talagang gusto nilang makahabol pa. Okay, kung gusto nilang makabalik dito sa game na to, sila dapat ang medyo may sense of urgency dito. Yes, and yun, Pelonio bumitaw ng tres. First conversion nitong ni Pelonio sa tres, and last shot ang gagawin nitong Team Tigaon. And Amor binigay kay Concepcion, wala. Now we are ending this third quarter 54-36. Lamang pa rin po itong 54-39. Lamang po itong Tigaon. So medyo lumaki yung kalamangan ng Team Tigaon dito sa quarter na to. Maganda sana yung naging start ng Seruma, but yun na nga, kailangan nilang maipatuloy yan. Hindi yung pang 2 minutes, 3 minutes lang. Yes, Coach. So anyway, we have another quarter pa naman. So this is only a 15-point lead. So I think tingnan natin yung magiging adjustments ng Seruma coming to the fourth quarter. Again, sabi ko nga kanina, dapat magkaroon na sila ng sense of urgency para makabalik sa larong ito. I think they should press more and be more aggressive when it comes to defense first. So pag nasa kanila na yung bola, they have to push that ball, go with their primary offense. Sabi nga nung assistant coach nila, one dribble, ipasa na natin ang bola. So that goes to show na nakikita din ng coaches nila yung ginagawa ng mga players na minsan nagbo-ball hug. So yun ang kailangan nilang gawin. Siguro coming into this fourth quarter para makabalik sila sa lalong ito. Yes, that sense of urgency dapat nandun na rin sa kanila. Right now, we're looking at dito sa mga viewers natin sa Facebook Live. Si Jarol Joy Chavez, pa-shout out sa family Chavez. Proud to be Sangay. And yun, while watching sa Legazpi Albay. Also si Arvin Viñas, good luck Kumingil Zape. And ito si Jesse Gumapos. Let's go, Boss Carepa. Okay, so kung matitingnan natin dito sa mga viewers natin, yung iba nasa mga malalayong lugar pa nanonood, no? So yun ang kagandahan ni AKB, mas napapakita niya yung mga talents natin dito, not only in Camarines Sur but all throughout the Bicol. Yung mga kapamilyang medyo malalayo, napapanood nila yung mga kapamilyang players nila dito. Yes, even yung mga kapitbahay nila na nasa kung saan mang sulok ng mundo, napapanood itong laro sa Ako Bicol Cup. So again, thank you Congressman Zaldico and Ako Bicol Party List, mga katabang na kasurog pa. Pelonio, wala. Nakakuha ni Santa Ana. Santa Ana, nakakuha ng foul dito kay Dangkalan. And Santa Ana is going back to the line. Okay, Coach. So, balikan natin yung score. Correct lang natin, we have 38-54 kanina kasi yung conversion na isa, hindi naman siya 3 points. Inano natin sa 2 points lang. Okay. Thank you very much for that correction.
Santa Ana on that second shot. It's good. Bola ngayon ng Tigaon. Concepcion. Binigay dito kay Isaac. Isaac, nabitawan yung bola. Nakuha niya pa rin. Concepcion travels. Ball goes back dito sa Siruma. With 9 minutes and 34 seconds remaining, malaki-laki pa ang hinahabol nitong team Siruma. Pelonio, hands off to Giriba. Giriba naghahanap ng papasahan, humingi ng screen. Pulls up a 3. Kaboom! Benga on that 3-point shot by Giriba. 12 na lang ang kanilang hinahabol. Isaac, binigay kay Concepcion. Isaac, binigay kay MJ Amor. Amor, ang taas ng tinalon. Dangkalan, binalik kay Amor. Amor, pangalawang beses na nagsistep out of bounds. Same area. So coach, makita natin magandang nangyayari ngayon for Team Siruma. They are getting stops and they're making the basket. So yan ang dapat nilang gawin ngayon. Make a basket and make a stop. Yes, and for dito naman sa Tigaon, they have to make sure na hindi sila makapante. And ang ganda ng cut nila Madrid. Hindi lang pumasok yung kanyang tira. Eto na ngayon si Concepcion. Concepcion with the ball. Passes to Isaac. Isaac shoots! And there was a foul on that 3-point shot. It was a landing space. Ano yung ibig sabihin nun, Coach Paul? Okay, so may tinatawag tayo, Coach, na player space. So pag yun na-evade mo, pag doon yung bumagsak yung player, so automatic, kahit hindi mo tinamaan yung kamay, foul ka doon. Oo, kasi yung safety nung shooter, yung kailangan nating i-consider doon. Kasi maraming mga injuries ang pwedeng mangyari pag nakatapa ka ng paa. Yes, Coach. So, mintes yung first shot nito ni Isaac. So, again, we have yung bright light natin for Siruma ng mga players. We have Giriba, yun nga, siya yung kumakamada dito with 11 points, 2 rebound, 1 assist. And Santa Ana with 7 points, 5 rebounds, and 1 steal. And for Tigaon naman, we have Formento with 12 points, 2 rebound, 3 assists, and 1 steal. And Samonte, 9 points, 8 rebounds, 2 assists, and 4 steal. And Amor with 9 points, 5 rebound, and 1 steal. Yun, mga notable players. And while you are reporting that, ang ganda ng atake nito ni Giriba. Kaso nakikita natin sa Facebook Live natin yung isa sa mga icons sa partido and dito sa buong Bicol na supporter and I think iniidolo sa Naga City itong si Sir Bob De Vera. Sir Bob, thank you for watching and I hope that you will enjoy the game. Happy viewing po, Sir Bob. Happy viewing. Poging-pogi ito si Sir Bob. Batang-bata. Oo, batang-bata. Okay, eto ngayon, Samonte. Naghalap ng pasahan. Na-trap sa corner si Formento, but it's not a problem. That's a 3-point shot para kay Formento. Martinez tumira 2 points on that stop and pop. 2 points. Okay, so yun, Formento. Back-to-back 3 points dito kay Formento. Mukhang ito na ata yung breakaway na hinihintay ng Tigaon. And yun, kitang-kita mo yung composure and Formento 3-point shot. Grabe yung composure ni Formento this fourth quarter. He's taking over dito, Coach. Oo, parang okay na muna bahala sa first, second, and third. Ako na bahala sa fourth. Kala natin alagwa na yung Siruma with those baskets and stuffs pero hindi hinayaan ni Formento mangyari yon. Easy, lamang 3C. Yan ang kasabihan sa Naga. Yan ang kasabihan. Okay, on that step back sa highlights. Yun, easy 3.
Kala ko hit check lang yung ikatlo. Talagang Oo. feel na feel niya eh. Kasing init ni Formento. Yung init ng pagtanggap sa atin dito sa Sangay. And it's back to the ball game. But before that, sabi ni Tatin Recto, pa-shout out kay Fred Buenavente and si Crisel Santayana watching all the way from Marikina. Eto, si Ruben Borlado, good luck daw sa Tigaon. So, yun. Again, thank you for watching and happy viewing sa ating Facebook Live. Pelonio with the ball, binigay kay Santa Ana. Pelonio shoots, misses. Alcantara with a rebound. Eto, pang-apat. Wala na. Teka lang. Samonte. Ako naman, binigay. Nagkahulugan dito kay Dangkalan with 5 seconds remaining on that shot clock. Binigay kay Samonte. Shoots and tries to beat that clock. Wala. Nakuha ni number 77 sa Blaza. And Formento, 2 straight miss naman sa kanya ngayon. Guerriba going all the way, baby! 2 points. Yun ang kailangan na ngayon ng si Ruma. To be aggressive. Pero right now, coach, nagda-drop pa rin sila sa defense with their zone. Oo, and again, yung sense of urgency dapat maramdaman na nitong si Ruma. Pero they are sticking to that zone, and that's a zone buster. And 3 points na yan, coach. Pag hindi nyo na-check yan, papatayin kayo yan. And sa Monte naman ngayon, nung tumigada ng 3 points Nahawa na sila kay Formento. Oo. And again, si Guerriba with his all-day, everyday energy. Yun ang kagandahan sa batang to. Hindi nagpa-back down. Laban kung laban. Oo, so yun. Free throws, 2 shots para dito kay Guerriba. And first shot, it's good. Dito din sa AKB, partner, it's a good opportunity, lalo na sa mga batang players, to be scouted ng mga collegiate teams or even yung mga semi-pro teams. Mas-scout yung talent nila, at maka move further pa sila sa basketball career nila. Yes, partner. So, dito nga sa AKB, ang daming mga batang naglalalong player from ranging 18, 19, 21 years old. Nandito sila. So, I think this this video will become their demo reel pagdating ng panahon na pag may nag-scout sa kanila from Manila teams or even Bicol teams na magugustuhan yung nakunin sila maglaro. Yes. And sa Blaza, missing that shot. And paano on that rebound? Si Baila, binigay kay Santa Ana. Napalakas ang pasa. Okay. Eto na ngayon, si Mr. Hot Hands. Formento hindi nagpapa-pressure, relax na relax on that hook pass. Hindi lang nakuha ni Alcantara. Grabe yung composure ng Formento na talagang kahit dinidikitan na. Grabe, coach. Relax. Ang ginagawa niya, he's taking control. Okay, so eto na. Santa Ana goes to the left. Santa Ana hangs. Nothing but the air. Formento tumatakbo. Kung mapapansin mo, coach, ito si Formento, pag tumakbo, kaliwa kanan na galantingin, hindi yung diretso. Yes, coach. Siya pass first point guard So, tinitingnan niya kaagad kung sino yung a-outlitan niya Pero pag wala siya nakita, talagang aatakihin niya din So, medyo nga kontra-champion din sa ibang point guard Ito medyo mabagal, pero alam mo na yung gagawin niya talagang deadly pag gumalaw siya. Parang yung isang player lang din sa Kamaligan, si Santa Maria, si Babak. Oo. He's not the fastest, pero when it comes to playing the game, he's one of the smarter ones.
So yan, again, sense of urgency for si Ruma with 4 minutes 25 seconds. Dapat ano na sila, maging aggressive na sila dito. And ayun, kakasabi mo pa lang, biglang na tapikan sa likod nitong si Paano. And Ramos right now bringing down the ball, binigay kay Samonte. Eye in the sky kay Sablasan, no good. Hindi niya na nakuha. Santa Ana with that bihirang easy 2 points. So, foul ngayon ang itatawag, I think, dito kay De Dios. Dun sa kanyang naitulak. Okay. So, dito sa Facebook Live natin, meron din na nanonood all the way sa Laguna pa. May Marikina, may Laguna. Happy viewing po sa inyo. Meron kaya dito mga nanonood galing sa ibang bansa? Diba? Sa tingin ko, Coach, meron eh. So, special shoutout natin yan. Pero mag-picture muna kayo na nasa ibang bansa kayo. Oo nga. Baka gino-joke time nyo kami dito eh. Pero ito, Coach, right now, balik tayo sa ball game. Medyo slim na yung chances dito ng si Ruma. Kasi with they're down, pero ang oras natin natitira or the minutes that are remaining is 3 minutes and 50 seconds na lang. So, I think, again, yung sense of urgency nga, dapat sa tingin ko pro-measure na sila dito. And kung mas may easy basket pa silang makayang gawin, yun ang gawin nila. Yes. Kasi hindi natin makokontrol yung oras kasi pa-kaunti ng pa-kaunti. Kaya kailangan nila talagang umatake ng umatake, pro-measure ng pro-measure. Pero dito naman sa Tigaon, kailangan lang nilang i-milk ng konti yung clock. Mag-execute pa rin para nandun pa rin yung focus. And that's Samonte with that 3-point shot. Tapos may kasama pang pinana pa ngayon. So ayun na nga, nahawa na siya kay Formento. Oo, at ngayon nga, nandito sa likod natin yung Team Garci Torena. Kung may mga excited na maglaro, nakikita natin yung Garci Torena. Gustong-gusto nang maglaro at bumawi. So penalty situation ngayon and Warren Santana is going to the line. So maganda sana yan, makaka-earn siya ng points na napatay yung oras, pero again, slim yung chances na nila dito. With 3 minutes 24 seconds. So 18. Pero kung ibang team, kaya pa to, Coach. Naalala ko dati may isang team sa Naga, 1 minute 37 minutes down by I think 10 points. Diba, naipanalo pa nila. Ay, oo. Magandang laban yun. Naipanalo pa. Pero, I think dito sa sa Seruma, kung may kailangan silang ipasok, diba? Kailangan na nilang ipasok yung tinatawag natin na secret weapon. Kailangan na nilang ipasok si Pitong. Yun nga, Coach. Isang 3 points lang yun. Oo. Lalamang at lalamang. 21 kagad. Kasi, di ba? Pitong 3 points. And that was a hard screen by Boss Carepa. Diba? Basketball is a physical game. It was a good screen, so it's part of the game. Eto, sense of urgency pa mo. 3 points ni Giriba. Hindi talaga bumibitaw yung Giriba. Oo. Hanggat may oras sa clock na yan, sige lang, laban lang ako. Oo, dahil ngayon, 14 na lang ang inahabol nila. And Boss Carepa, nabitawan ng bola, binigay kay De Dios. De Dios kay Giriba, sinupalpal. Mukhang napapagod na to si Giriba. Samonte behind the back to Formento. Mainit pa rin to. Formento with that 3. Giriba on that quick 2. Okay, so 15. Nagkahawaan na nga yung Formento saka yung Samonte kanina. Mukhang sila na lang yung nagpapasahan dun sa kabila eh. Oo. And
Eto. Last 2 minutes. Last 2 Ayan na. Ayan na. Ayan na. Medyo nagkatapikan doon sa play ngayon. Nakikita natin na medyo physical yung naging palitan ng mga players. Nagkakabigayan sila doon. Ang aga pa para sa Pasko. Oo, ang aga-aga ng Pasko, magbibigayan agad kayo. So, ngayon, hihintayin natin kung ano ang hatol ng ating mga officials dun sa konting girian. Diba? Dahil sa init ng laro, nagiging emosyonal ang mga players natin. And as players, dapat makontrol natin ang emosyon natin pagdating sa mga ganyan. Again, sabi mo nga coach kanina, basketball is a physical game. So, normal talaga yung mga banggaan na yan. So, tingnan natin kung anong magiging For sure, i-review natin to. I-review natin. Rene-review na ngayon ng ating mga officials. Kung ano ba ang mga itatawag sa ating mga players na nasangkot dito. So, yun. But dito sa replay natin na to, I think they have to look at yung before nakuha ni Jerome Martinez yung bola. Kasi hindi lang naman isang situation yung pinanggalingan ng instance na yon, ng situation na yon. I think kanina nagkakagirian na sila sa kabilang pa lang. Yes, kabilang court and pa lang. even before nung pumoposte itong si Boss Carepa, may konting tulakan na. And it's part of the game, and we're not here para mag-boxing. We're here to play basketball. And at the end of the day, diba, kalaro kita, hindi kalaban. Yeah. Oo. So right now, we are still reviewing kung ano man yung maihahatol. And we still have 1 minute and 57 seconds remaining in this ball game. So ito, lang to pala coach, 15-point lead. Yes, diba? So, pag pinasok talaga natin si Pitong dito, lalamang pa talaga ng 6. Pwede pa lang si Romang maidikit to. Oo. So yun. Again, sinabi mo nga kanina, mayroon tayong instant replay. So, mari-review talaga natin. Walang kawala yung mga players natin dito. Yung mga nakakalusot sa ibang liga na nakikita. And ayan, nagkamaya na. And lumamig na ang mga ulo ng ating mga manlalaro dito. And it's part of being competitive, yes, Coach Paul. Na, 'di ba? You want to play the best of your abilities, 'di ba? Hindi naman natin nakita kay Boss Carepa na talagang he's trying to hurt someone. Dito kay De Dios, it was a strong foul, a hard foul na binigay niya kay Boss Carepa. And yun, maganda at nakita natin na nag-appear na yung dalawang manlalaro natin. So, siguro na na-realize nila coach na mukhang mali yung natin. Oo. Right now, we are still reviewing the play. So, before... Again, sabi mo nga coach, nagkamay pero may sanction pa rin yan. Yes. For sure. May hatol pa rin. May consequences yung ginagawa nyo. Diba? You have to be in control of your emotions. So, once na may nagawa tayo, mahirap na hindi na natin nababawi yung mga ganyang pangyayari. And again,
There's 1 minute and 57 seconds left in this ball game. Score of 59 to 74 in favor of Tigaon pa rin. If you have just tuned in, may konting tapikan with our players and we are sorting things out with our officiating officials. And balikan natin yung mga live viewers natin kung ano na ba? Uy, nanonood ditong player ng Sangay na si Ken Pilapil. Kilala mo ba to si Ken Pilapil, Coach Paul? Kilala yung player natin yan. So, again, makikita din natin siya later sa ating unsportsmanlike foul for Santa Ana. Two free throws for Tigaon. Last ball possession. Martinez, big personal foul, fouled out. Scoring player. So may mga tinawag na mga unsportsmanlike fouls. May tinawag na regular foul. Itong si Jerome Martinez is going out dahil 5 fouls na sila. Sportsmanlike fouls dun sa mga imbuelto. Okay, kung ano natin, Coach, anspo doon si Santa Ana, si Warren Santa. Yun. Okay, ngayon si Amor ang pupukol ng dalawang free throws. So yun, 2 free throws ang may muslo nitong si MJ Amor. Alright, turnover. And ito na si Geriba. Kay paano pa rin na. And while they're playing back there sa court, meron tayo si Jessa with our boss Carepa. Take it away, Jessa. Well, thank you, Coach Paul and Coach Pete. Kasama ko nga ngayon ang Bicolano influencer, player of Team Tigaon, and the one and only Boss Carepa. So, kamusta naman po ang experience niyo dito sa Ako Bicol Cup Camarines, sir po? The best, first time ko maglaro. Maraming salamat sa Tigaon kasi binigyan nila ako ng chance na maglaro. And sa mga susunod pang laro, mas huhusayan ko pa. Ayan, may gusto ka po bang sabihin sa inyong mga supporters from Tigaon, and not just for the Tigaon community but to all Bicolanos to continue showing their support sa Ako Bicol Cup? Yo, this Boss Carepa, inanayahan ko lahat na manood ng live ng Ako Bicol. Marami pa mga laro na darating, like marami pang lugar na maglalaro dito, mas magagaling na player, mas mahuhusay. Try nyo manood ng live kung meron kayong chance, manood kayo ng actual game, much better. Maraming salamat sa suporta. Check it out mga kaibigan, Ako Bicol. God bless. Thank you so much, Boss Carepa. It was such an honor to interview the one of the Bicolanos influencer. So that's the latest for now. Back to you, Coach Pete and Coach Paul. Ayun, thank you very much, Jessa. Ang ganda ng smile natin. And si Boss Carepa, parang hindi naglaro to, parang hindi napagod. Fresh na fresh dun sa interview. Right now in our game, second shot, ito ni Gianan Mintes. And eto na, ang Tigaon
unti-unting inuubos na lang ang oras. With 35 seconds remaining in the ball game, may pressure na binibigay si Gariba, and because of that pressure, nakuha nila yung bola. So, eto, iba talaga yung mindset nitong Gariba na to, no? Kahit done na yung yung ball game, talagang hindi. Hindi siya susuko talaga. Kahit ganun Nalaban kalaki. siya. Yung lamang. And paano? Ayun, binigay kay Gianan. And we have 18 seconds remaining in this ball game. I think uubusin na lang ng oras nito ni Formento. At dito po wawakas ang laro ng Tigaon and ng Siruma with the final score 76-61. Winner po itong team Tigaon. Aabangan po natin ngayon kung sino yung magiging kasurog player of the game. Mukhang maganda yung aabangan natin dito sa team ng Tigaon na to, partner. Yes, partner. So kung nakita natin, first game pa lang nila, sabi nga nung coach, hindi pa sila masyadong nag-gel to each other. So tingnan natin pag sa mga coming games nila kung anong kayan talaga nilang gawin. Pero so far sa nakita natin, this is one of the contenders dito sa District 4. Yes, and makakatapatan nila yung yung Sangay, yung Tinambak. Yes. Diba? Nagpakita ng mga magagandang laro. And also wag nating kalimutan yung Goa. And Goa, yes, giving Lagunoy a beating last week. And yun, magiging maganda ang ang 4th district na competition. And again, we are still waiting for Jess. Sino sa tingin mo, Coach Paul, yung magiging kasurog player of the game? For me, Coach, ang pinakita sa ngayon, siguro yung point guard, si Formento. Kasi grabe yung pinakita niya ngayong hapon. He controls the game, he controls the totality ng ginawa ng team niya. So siguro, for me, that's Formento. And I don't know kung mag-show sa numbers niya yun. Yes, for me siguro si Formento or si Samonte. Yeah, so looking at the highlights, yun, Formento. So, again, this is our first game pa lang, no, Coach, dito sa ating quadruple header ngayong hapon. So, sa lahat po, kung gusto nyo manood ng live, punta lang kayo dito sa Sangay Sports Complex. So, may 3 pa tayong nakahain na mga laro para sa inyo. Yes, and yun, game highlights natin dito. And uy, lumiwanag ang mundo. Dangkalan, sinukat. And pasok. Okay. Ito na po. Kinita ko na, Coach Paul. Mukhang tama ka sa iyong hinala. Pagdating natin sa ating kasurog, player of the game. Biglang putok. Yun. Formento. Yes. So, while we are waiting for Jessa sa interview niya, diba? It has been a good game. And salamat po sa mga nanood. Magbabalik po kami sa susunod na laro. And again, si Coach Peter po, Barcelona, your friendly neighborhood commentator. And with Coach Paul Sepe, your very madatong and galanteng analyst natin. Ano ba gusto mo, Coach? Wigo lang, Coach. Wigo. So, yan. So, sabi mo nga, Coach, di ba? Lagi mo sinasabi, wala naman talo dito. It's either you win or you learn. So, for team si Ruma, so madami pa silang madami silang natutunan sa game na to. So hindi naman siya Oo, so marami na silang lessons.
Marami na silang lessons and yun, kung nandito po kayo sa Sangay or kung nasa Tigaon kayo, San Jose, malapit lang naman po. Pumunta kayo dito para makapanood kayo ng live games natin dito sa Sangay Municipal Covered Courts. And we will guarantee na mag-e-enjoy kayo dito sa Ako Bicol with our talented players and with our very focused officiating officials. Hindi po masasayang ang inyong panonood ng live dito sa venue natin. So again, we are inviting everyone to watch it live here at the Sangay Sports Covered Court. Hihintayin namin kayo. Okay, so we are still waiting for our kasurog player of the game. We're still waiting for our kasurog player of the game. Para ma-interview nito ni Jessa. And next game po natin, itong mainit na laban ng Garci Torena and Presentasyon. So aabangan po natin yan. And again, this is Coach Peter Barcelon, your friendly neighborhood commentator. And again, I'm Coach Paul Sepe. Thank you po for watching the first game. Again, we have still 3 games for you. Sana manood po pa din kayo and support AKB on AKB Facebook page and also kung gusto nyo manood ng live, nandito kami ngayon sa Sangay Sports Complex. Yes, di mo sinabi Coach Paul na ikaw ay madatong, mabait at mabait na mabait. Now, we will go to Jessa with our kasurog player of the game. Si number 8, Formento, biglang pumukol ng napakaraming tres. Take it away, Jessa. Thank you, Coach Paul and Coach Pete. Mga kasurog, you're still tuning in for our kasurog player of the game. The first game has concluded with a final score of 76-61 in favor of Team Tigaon. Now with me is the kasurog player of the game from Team Tigaon, jersey number 8, John Formento with 24 points, 3 rebounds, and 1 assist. Congratulations po for being our kasurog player of the game. Ano po yung masasabi mo sa naging performance mo for this game? At ikaw nga, ang ating naging kasurog player of the game. Siguro binigay ko lang yung best ko, binigay lang yung ng mga teammates ko yung best nila, kaya nakuha namin yung panalo na to. Sana magtuloy-tuloy yung panalo namin hanggang sa next game. Yes, hopefully. And may gusto ka bang pasalamatan or i-shoutout sa inyong mga supporters for their all-out support sa team nyo? Unang-una, thank you kay God. Binigay niya yung panalo sa amin. Shoutout ko yung Formento family, Vocablo family, Season family, Abacan family. Yung girlfriend ko nandito nanonood. Ito si DJ, nagbibideo. Si Caleb, Caleb Bautista, kay Lato John, Latasel. Yun lang. Congratulations once again to our kasurog player of the game. So mga kasurog, keep tuning in for our second game for today. So yan muna ang latest. Patuloy lang po tayong tumutok at meron pa po tayong mga susunod na game.